Ang mukha ng aktres na si Andrea Brillantes, isa sa pinakamaganda sa show business sa kanyang henerasyon. Pero bago siya makilala, katakot-takot din pala na pagod at sakripisyo ang pinagdaanan ng batang-batang aktres. Ano ang sikreto kung paano niya narating ang kanyang estado ngayon? From her personal life to career, tanungin na rin natin ang kanyang mga beauty secrets, diba? Eto na, the star is born! Aminin, isa sa may pinakamagandang muka sa Philippine showbiz ay siya. Ang mga moves at paandar niya madalas na trending sa social media. Mapapasana all talaga ang lahat. Siya ang bagong muka ng stardom sa showbiz. Ang kulit na niya kasi! Ang kinang ng kanyang bituin sa entertainment industry at sariling negosyo, nag-level up pa at mas lalong nagniningning. Patunay dyan ang kaliwat kanang endorsement at pagkakaroon ng milyong fans, at lahat yan, hindi yan nangyari sa isang iglap lang. Hindi alam ng lahat yung talaga nanggaling ka sa hirap. At pag sinabi nating mahirap, ano ba yung mga eksena ninyo dati noong bata ka pa lang? Parang nagkakaroon na ng mga sakit, tapos yung nahihirapan makapagbayad. Nung nagkaroon po ng accident yung brother ko, nahirapan kami magbayad. Tapos bakit minsan nabebenta ng gamit yung nanay ko. Dumaan sa halos butas ng karayom si Andrea bago narating ang tagumpay at pangalan. Ang off-cam scene ng buhay niya noon, abay mala episode din sa isang teleserye. Halos paslit pa lang si Andrea. Siya na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Kahit bunso sa 4 na magkakapatid, kinailangan niyang mag-step up at maging mautak sa buhay. Nung nagdadalaga yung kapatid ko, parang nagkaroon ng point na nahihiya siya mag-uwi ng mga classmates niya doon. May trabaho naman daw ang mga magulang niya, pero kapos pa rin sila sa budget parati noon. Kailan na mo yung pangarap mo para mas gumanda yung buhay ninyo? Nagkaroon po ng aksidente yung kuya ko. Tapos kailangan niya po talaga ng pang-opera. Yung tita ko nakahanap ng flyer ng parang contest, beauty pageant sa mga bagets. Tapos ako na po nagsabi ng, sige, pupunta ako. Tapos para pag nanalo ako, yun yung gagamitin kong pampa-opera sa kuya ko po. Tapos doon po nagsimula yun. 10 years old siya nang nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Di ko talaga sinasadya na maging mayabang yung dating ko. Pag-aartista ang naging paraan ng pobreng bata para may maiambag sa pamilya. Pero ang hindi alam ng marami, sadyang ipinanganak daw siyang performer. Hilig na talaga ni Andrea noon pa man ang kumanta at sumayaw kahit mag-isa nung siya'y bata. Sabik siyang ipakita ang kanyang talent. At alam nyo ba ang tanging kasama ni Andrea noon kapag naiiwan mag-isa, abay ang kanilang telebisyon. Ang resulta ayun, nahilig siyang mag-artista. Pag mag-isa po ako, gumagawa ako ng mga eksena nung bata ako. Mamamalimos ako, tapos biglang maarte ako. Kasi mag-isa lang po ako. Nung tinag-audition po ako pa extra-extra. Ayun. Kasi nakakakuha po ako ng mga maliit na role. Potay! Ginamit niya ang kinita sa showbiz sa pag-aaral ng mga kapatid. Pinasan niya ang responsibilidad mula sa pagkain, kuryente, at kung ano-ano pa. Sa kanya lahat ito natoka. So yung 4 mong kapatid, napag-aral mo daw? Yes po. Wow! Single parent ang mom mo, right? Yes po. Ano sabi ng mami mo noon? Suportado ka naman ng mama mo? Yes, actually, very, very supportive po talaga si mama. Tapos later on, nalaman ko na gusto din pala niya maging artista before. Pinagdasal daw niya talaga kasi na parang magkaroon siya ng artista na anak. Tapos dumating ako sa life niya. Aminado si Andrea dahil kinailangang magbanat ng buto na wala raw ang kanyang masayang kabataan. Dahil bata po ako nagsimula, hindi po naging normal yung childhood ko. Dami ko na po agad responsibilities, of course, since I started to provide for my family when I was 10. Hindi naging madali ang unang yugto ng kanyang pag-aartista. 7 years old lang siya nang magsimula sa Going Bulilit. Hindi niya naiintindihan noon ang kanyang mga ginagawa pero sige lang sa pagtatrabaho. Nagtiis bilang pa-extra-extra sa simula.
nag-cameo role at support sa mga bida. Hanggang nabigyan ng break sa teleseryeng Annalisa. Dito umingay na ang pangalang Andrea Brillantes. Ang brilyo sa kanyang pag-arte nasundan pa ng mapabilang siya sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Nagmarka palalo ang kanyang galing nang gampanan niya ang karakter bilang si Marga sa Kadenang Ginto. Dahil desidido siyang maging magaling na aktres, dumami ang kanyang mga proyekto. Dagsa ang mga endorsement at kung ano-ano pang mga racket. Ang dating hirap sa buhay, nagbago at umasenso. Kung dati wala silang sariling matirhan at palaging namamasahe lang, ngayon nakapagpundar na si Andrea ng sariling bahay. Nakabili na rin ng sasakyan at nakakapag-travel pa kung saan-saan. Yun po talaga yung pangarap ko dati, magkaroon lang kami ng sarili naming bahay. Hindi yung puro lang kami rent. Ang tanging kalaban ni Andrea sa linya ng kanyang trabaho ngayon ay ang puyat at pagod. Bukod kasi sa showbiz, busy din si Andrea sa kanyang negosyo. So nagne-negosyo ka na rin talaga. Oo, kasi hindi naman panghabang buhay talaga pag artista. Yes. Pero habang artista ka, maganda rin itong pinasok mong negosyo kasi complementary. Ano itong negosyong ito? Meron po akong sariling makeup brand. Yun po yung Lucky Beauty. Passion ko din po talaga yung makeup. Oh, wow. What's special about Lucky Beauty? Nabuboost yung confidence natin. So yun po yung gusto ko mapa-feel sa mga gumagamit po ng products ko na quality products pero affordable pa rin po sila. Dahil exposed din sa ilaw, sa set, at sa dami ng mga problema sa kanyang business, hindi maiiwasang mahagard din ang kanyang magandang skin. Nandyang lumalalim ang kanyang eye bags, nagiging dry ang balat, at nakakaramdam ng matinding pagod at pagkaupos. Sensitive ang skin mo? Yes po, sensitive po siya. Prone din po talaga ako sa rashes. At saka kasi minsan po sa work natin, hindi natin mapipili yung locations natin, yung environment na pupuntahan natin. Minsan di tayo sanay. Ganito rin ang nararanasan ng fan ni Andrea na si Jessica Vicente, 27 years old. Nakaka-relate daw siya sa haggardness na nararanasan ng kanyang idol. 4 na taon na kasi siyang call center agent. Palagi siyang nagpupuyat, literal na ginagawa niyang araw ang gabi. Bilang isang call center, mahirap po siya kasi umaabot talaga ng 12 hours yung duty ko. Tapos panggabi, lalo na yung kalaban natin, antok, puyat, maano talaga yung immune system. Huwag bumabagsak, 3 to 4 hours lang po talaga. Max na yung 4 hours na tulog ko. Dahilan kaya nag-suffer ang kanyang well-being. Tinutubuan na raw siya ng mga tagyawat sa muka at nawala ang freshness. Madalas din siyang nagkakasakit. Tapos ang pinaka-mahirap sa lahat, super binrake out ako nung sa mga pimples ko. Kasi doon na nag-start na parang ayoko nang pumasok, ayoko nang lumabas ng bahay, nakakawala ng self-esteem. Ang puyat, pagod at stress ang kapalit ng pagiging isang star ng isang Andrea Brillantes. Pero despite all this, yung sobrang trabaho, hindi mo makikitang losyang sa work si Andrea. Blooming daw kasi talaga siya from inside to outside. At ang kanyang sikreto to becoming a star, i-reveal na niya sa atin. Ang tanong tuloy ni Jessica kay Andrea, how to be you po? How to be a star? Yung kutis artista na walang bakas ng stress at palaging may glow. Simula nung bata pa siya hanggang sa ngayong 20 years na siya, ang ganda pa rin niya. Kumbaga, parang hindi siya tumatanda. Iba kasi yung ganda niya talaga. Ngayon, ang sa akin, gusto kong malaman kung ano yung sikreto ni Andrea Brillantes. Kasi gusto ko din. Una, paano ka pumili ng endorsement? I guess kailangan naniniwala ka doon sa ini-endorse mo, no? Naniniwala at alam ko pong effective talaga yung brand na i-endorse ko. Kasi syempre, madami po nagpa-follow din sa akin. At gusto ko po talaga makatulong sa kanila kung anong dapat yung mga beauty products or yung mga health products na gusto nilang matik. Kailangan po talaga maganda. Ang naging formula ng tagumpay sa solusyon ni Andrea ay ang pag-inom ng Metathion o MET. Araw-araw hindi na daw ito pwedeng mawala sa kanyang routine. Pinagkakatiwalaan niya ang produkto kaya kanyang ine-endorso.
at confident siyang sabihin ang mga benepisyo nito sa katawan ng tao. Ano yung mga ginagawa ng isang tulad mo na bata pa pero nagme-maintain na? Importante po talaga na nagtutubig lagi. Nagtitake po talaga ako ng supplements. Yung po tinatake ko po yung Metathion kasi since lagi po ako nakatapat sa ilaw, syempre nakaka-cause din po yun ng skin damage. So skin damage, meron dullness, dryness sa skin, o kaya minsan di po uneven yung skin tone ko. So sa tinatake ko po na supplement, which is Metathion, mas nare-repair po agad yung skin ko at nami-maintain po yung pagiging healthy niya. Ang sikreto na ito ni Andrea, ang naging best friend na rin ni Jessica. Daily talaga ang pag-take mo ng supplement mo? Yes po. I Daily think po. importante yun, ano? After ko po kumain, tinitake ko po talaga siya. Hindi na kaya mismo ng skin ko kapag pagod na pagod. So, kailangan ko po yung Met para at least pag nakita ko ng mga tao, glowing ako, hindi mukhang puyat, hindi mukhang pagod. Correct. So, important po siya sa work ko. Tsaka, of course, sa mga gustong healthy, tas maganda din sila. Yung gumamit ako ng Met 500, doon na unti-unting nag-glow. Doon na biglang nagbago yung sarili ko, yung katawan ko. Sa immune system ko, ay hindi na ako ganong nagkakasakit. Kasi hindi lang pala siya pang balat. Pang immune system din siya. May dalawang variant ang kapsula, ang Met 500 at Met 60s. Mayroong reduced glutathione nito na madaling ma-absorb ng katawan. Ito lang din daw ang kapsula na may algathrium na nakakapagpa-boost ng bisa ng glutathione by 300%. Ang Met 500 daw ang paborito ni Andrea. Dahil ang resulta, talaga namang nakakadyosa. Pantay na kulay ng balat, glowing na epekto ng antioxidant na natural na taglay ng glutathione. Holistic care from inside to outside. Bonus na rin ang pagkakaroon ng magandang kutis. Ang glutathione, alam mo naman, is the master antioxidant. Simply put, ang glutathione prevents many diseases of the body. So it prevents aging, it prevents diseases, it increases your immune system. Iinom ka o bibili ka ng glutathione. Number one, kailangan yung glutathione mo reduce. Kasi pag reduce glutathione, madaling ma-absorb ng body. Hindi lang yan, mayroon din silang mga kapsula na nakasachet para nga naman sa mga on the go. May body soap na din. O di ba yan daw ang sikreto ni Andrea? Kaya marami na ngayon ang gustong gumaya sa kanya. Ang architecture student-athlete na si John Aldwin, problema ang dryness ng balat. So yung environment ko, super nakaka-stress. So kapag architecture student ka, lagi kang puyat syempre. Kapag student-athlete ka naman, training dito, training doon. Tapos kapag uwi, nabibilad ka sa araw. Kaya ang ending, yung skin mo magiging dry. So yung dating skin ko super dry talaga. Pero dahil natuklasan niya na rin ito, abay ibang-iba na ang glow ng skin niya ngayon. Simula nung nag-take ako ng Met, napansin ko talaga yung changes. Nawala yung dryness ng balat ko, naging glowing yung skin ko, and mas na-feel ko na mas healthy yung skin ko. Si Desiree naman nahilig na ang pagmomonitor. Ang clogged pores na niya ang kanyang inirereklamo dulot ng polusyon. Idagdag pa raw ang pagkakaroon niya ng uneven skin tone o hindi pantay na kulay ng kutis. Daily basis, lagi ako nagmomotor. So madaming challenges kapag nagmomotor. Siyempre, andyan yung alikabok, andyan yung pawis, andyan yung dumi, and mostly yung direct sunlight. So yun, nag-worry ako kasi minsan papansin ko, oily na yung skin ko, yung mga pores ko nagiging open, and lalo na sa skin, nagiging uneven na yung braso ko. Mostly maitim dito, tapos biglang sa body part, okay naman, maputi naman. Pero may ginagamit na siya na sagot sa kanyang problema. Worry-free na si Desiree ngayon kahit maghapon pang mag-ride sa labas. So nung gumamit ako ng Met, napansin ko, parang nagiging maayos na ulit yung skin ko na kahit mag-rides ako for 1 hour, 2 hours, 3 hours, pag uwi ko, pawisan, pero glowy pa din. At napansin ko rin na paunti-unti, nagiging even na yung skin ko. The highest levels of glutathione are in the lungs. Ngayon, pagka-expose ka sa pollution, ang lungs mo, nakukompromise yung health. So, it pays to supplement with glutathione to keep that lungs healthy.
I'm an interior designer, freelancer. So mostly yung work ko is at night. So laging puyat. Usually I sleep at around 2 to 3 a.m. and then wake up at like 4 or 5 a.m. Kinabukasan kasi I have a daughter that goes to school. Sobrang puyat. So wala na akong energy. Napansin ko na ang lalim ng eye bags ko, parang puyat at pagod na pagod. Feeling ko ang haggard ko. 2 years na ako gumagamit ng Met. Napansin ko after dinner, I take the Met. And then, pagkagising ko, feel ko well-rested ako. Bonus pa na feeling ko ngayon na ang fresh ko. Marami magtataka, bakit yung isang case study, uminom ng metathione gumanda tulog? You know why? Because one of the amino acids that make up glutathione is glycine. And glycine is a sleep inducer. It encourages sleep. Ano nga ba ang dapat mong hanapin dun sa product, diba? Number 1, syempre dapat FDA registered to protect yourself, diba? Number 2, among the glutathione tablets in the market, I would probably say that Met is the most superior among them. Not to mention that yung metathione is from Japan. Alam niyo naman sa Japan, very strict ang requirements at napakataas ng standards ng kanilang, especially ng kanilang pharmaceutical products. So ano ang secret formula to being a star? Honestly, kailangan po talaga may pagmamahal ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Kasi kahit parang ang glamorous life niya pakinggan, mahirap po talaga maging star. So, kailangan talagang masipag ka po. Hindi lang masipag, dapat mabait ka din sa mga kasama mo. Dapat tinatrato mo po lahat ng may respeto. For me, dapat malakas lang talaga yung faith mo kay Lord. Maniwala ka lang po talaga kay Lord and sa plans niya. Hindi man kasing ningning ng bituin ang buhay noon ni Andrea, ang mahalaga, na-achieve niya ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. At kayang-kaya niyo lahat yan, kahit hindi artista, basta't desididong pakinangin ang sariling bituin. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.